Ayun! Kamusta? Kamusta? Good morning sa'yo. Good morning. Good morning. This morning, ang topic natin ay... Anong topic natin? Ano ang gagawin mo kapag ka ang iyong prospect ay hindi na nagpaparamdam or nagdi-disappear na? So, yan ang pag-uusapan natin ngayon. Again, consider liking, consider sharing po itong video na to. Kung sa tingin mo nakakatulong itong mga ginagawa natin ditong live from time to time. And so ayun, like na natin tong video na to, share na natin, maybe tag mo na rin yung mga kaibigan mo, kakilala mo na nasa business, tingin mo makakatulong to sa kanya. Kung saan, ang pag-uusapan natin ay anong gagawin mo kapag sinisin zone ka na ng iyong prospect, hindi na siya nagpaparamdam. Normally, ganoon naman yung ginagawa natin dito. Bago sa huli yung pinaka-topic talaga natin. Pero syempre, I also want to share some ideas na makakatulong din sa atin. So siguro share muna ako sa iyo ng ideas para mas maging productive pa tayo sa ginagawa mo, sa negosyo mo. Ito yung tinatawag na yung importante muna yung unahin mo. Sometimes kasi kapag nasa negosyo ka na, we are parang prioritizing yung mga hindi naman talaga gano'n nagmamatter. Okay? Or marami pang ibang bagay na mas importante. So anong nangyayari kapag clouded ka, ang dami mong dapat gawin, ang dami mong gustong gawin, nagkukos siya ng delay or pagiging parang unproductive sa atin. Ayan. So ano ba yung kailangan nating gawin? Ano ba yung kailangan nating gawin? Yes, ang dami mong gustong gawin. Yes, ang dami mong plano. Pero dapat, kung ano yung pinaka-importante yung gagawin mo. So halimbawa, sa 10 na gusto mong gawin ngayong araw na to, if there's one thing, yung isa lang, na pinaka-importante, ano yun? Or maybe dalawa. Okay? Ano yung dalawang pinaka-importante? Yun yung ipaprioritize mong gawin. Nandun lang muna yung attention mo. Okay? And pag nagawa mo yon, the rest is saka mo na lang gawin yung iba. Kasi minsan nangyari sa atin, nauuna natin yung hindi naman ganun ka-importante. So, anong nangyayari is naapektuhan yung mga importante talaga, yun yung hindi natin nagagawa. So, isa yan sa tip sa productivity. So, para mas marami kang ma-accomplish, you need to make sure yung pinakamahirap na part, yung pinaka-importante, yun muna yung ma-accomplish mo. Okay? Para kapag nagawa mo yon, you know na nagawa mo yung dapat mong gawin. Okay? So, again, the people that is winning in life, sila yung mga tao na they know what they need to do and they prioritize kung ano yung mas malaking impact sa negosyo nila. Okay? So, kaya ikaw din, kailangan maging ganun. So, my question is, yung ginagawa mo ba everyday, yun ba yung pinaka-importante? Nagagawa mo ba yung pinaka-importante? For example, you are in business, di ba? So probably yung pag-i-invite ng customer, yung pag-i-invite ng prospect, yan yung pinaka-importante. The rest is the rest is minor na lang, di ba? Kayang gawin ng iba, pero yun yung pinaka-priority mo. Ayan. So dapat merong ma-identify mo, ano ba yung pinaka-importante? If there's one thing na kapag ginawa ko, magkakaroon ng malaking impact sa negosyo ko, ano kaya yun? Kasi most of the time, guys, yung 20% ng ating activity, yun na nagbibigay ng 80% result sa atin. So, we must focus on the 20% activity na ginagawa natin na nakakapag-create ng 80% result sa atin. Okay? Make sense? Make sense? So, simula ngayon, ganun yung dapat maging attitude natin. Magawa natin yung dapat talaga natin gawin at ma-priority natin sa 10 ginagawa natin, ano doon yung isa or dalawa na kapag ginawa mo, may malaking impact sa negosyo mo. Okay? So, are you learning? Paki-comment nga dito. Kung number 2, comment tayo ng number 2 kung nagugustuhan mo itong pinag-uusapan natin. So, punta natin itong topic natin na anong gagawin mo kapag ka nasa-sin zone ka na? Anong gagawin mo? Sir TJ, paano pag nasa-sin zone na ako? Ano bang gagawin ko? May mga prospect. Number 1, you need to understand that is normal. Hindi naman dahil ayaw nila sa negosyo mo. Di ba? Hindi naman ayaw nila sa'yo. Maybe nagkaroon lang ng ibang priority. Di ba? Nagkaroon lang ng maybe ibang interest. Minsan kasi, pag nasa business na tayo, minsan gusto natin lahat ng tao gawin din yung ginagawa natin. Hindi siya ganun Hindi siya ganun. Yun yung intention natin, pero syempre, hindi naman parating ganun. So, you need to understand din yung mga naaalok mo rin sa negosyo mo. So, number 1, pwede natin gawin dyan is ano ba ginagawa natin muna kapag meron tayong sinisinson tayo ng prospect o hindi na nagpaparamdam? Initial reaction is, bahala sila, di ba?
Okay lang yan. Hanap na lang ako ng iba. Ayan. So, yun yung nangyayari. So, and the more na nagagawa natin yun, tama naman din yun, no? At some point, tama naman din yun kasi merong may interest, merong hindi. So, kailangan talaga, marami ka talagang prospect. Okay? Kasi pagka onti yung prospect mo, ang nangyayari is mapupunta ka sa begging side. Okay? Mapupunta ka sa begging side na nagmamakaawa ka na may sumama lang sa'yo sa negosyo mo. Okay? Kaya kailangan talaga, marami talaga. Ayan. So, ano nangyayari? Kumbaga parang we ignore them, hinahayaan na natin sila, di ba? Tama rin naman yun. I'm not saying mali yun, di ba? Kasi pagka hindi ma-interesado talaga, wala ka naman magagawa. So, ano yung pwede natin gawin kapag yung prospect ay, yun nga, no? Nasa-sin-zone ka na lang or hindi na nagpaparamdam, di ba? So, number one is, of course, be honest, no? Be honest sa kanya. Pwede mo siyang tawagan or i-message na, Mr. Prospect, I noticed na nawala na yung interest mo dito. I just want you to know na kung sakaling hindi ka na interested dito sa in-offer ko, we can just be friends, di ba? Maybe ibang topic na lang or maybe I understand, no? Parang gano'n, no? You let them know na hindi na sila interesado. Okay? I'm not sure if you're still interested. Just let me know if you're still interested or not. Okay lang yun sa akin. And I just want to be your friend, di ba? Or maybe someday na lang or maybe next time na lang, di ba? So, you just be honest, no? Speak from the heart, no? Kasi ang goal mo rin naman is really to help that prospect, di ba? Hindi mo naman goal lang mabentahan siya if what you're offering for him is not God's will para sa kanya, di ba? Of course, hindi mo naman ipupush yung, di ba? Yung ganon, di ba? Pero you just want to help that person. So just be honest, no? Just pwede mong sabihin sa huli yung let me know if you still want to continue with this. If not, it's okay. I really appreciate meeting you and maybe I can provide value or provide help sa'yo even though hindi ka na interested dito sa in-offer ko. Okay? So it's okay. Kaya nga merong SW3, di ba? Some will join, some will not. So what next? Di ba? Ganun lang yon. And number 2, reduce mo yung yung frequency. Yung frequency ng pag-contact mo kapag ka nasa-sin zone ka na. Okay? Kasi sabi araw-araw, di ba? Tumatawag ka araw-araw. Yun talagang nangungulit ka na. Ayan. So medyo magre-reduce ka dyan. Okay? Probably once a week na lang, ganyan. Or probably twice a month na lang. So medyo may reduce ka. Ayan. Para hindi rin nakaka-irritate. Number 3 is you let them off the hook. Ayan. Kumbaga sa hook mo, kasi ganito, alam nyo ano yan eh. Minsan kapag yung tao minsan may ano lang din eh, may timing lang din. Minsan hindi naman sa talagang hindi ka na nila nire-replyan. Alam mo yun, nag-iisip lang din, taking time. And pag hindi mo sila na-irita, eventually, no, magugulat ka, sasali pa rin sila sa offer mo, sa business. So, and number 3 is you let them off the hook, no? Pwede mo silang inform na yun nga, no, I understand na hindi ka na interested and I just want you to know that I just want to help you but I realize na for the past week, no, for the past 2 weeks that I've been contacting you na hindi ka nakaka-reply sa akin, so it means you're not interested anymore. Thank you very much sa time mo, Mark, and I appreciate you. I wish you the best sa career or business na papasukin mo someday. Just always remember, I'm here in case you need help. Okay? So, and then you will be amazed, no? You will be amazed kapag nag-iwan ka ng ganung message, nag-iwan ka ng ganon. Gugulat ka, bigla sila nagre-reply. Hindi, brother, interesado naman ako, di ba? Magugulat ka biglang ganon. Okay? And I think that yun yung pwede mong gawin. And kapag marami kang nagaganon, magugulat ka, nagko-compound yun and hindi ka na nasasayangan, no, ng mga iyong mga prospect kasi maybe 20% doon sa mga fina-follow up mo, mas sila, no, mas nagre-respond sila, mas sumasali sila sa business mo. So my question is this, how do you follow up? Okay, sa mga taong hindi na nagpaparamdam. Ikaw ba yung bahala na? Bahala sila dyan, ka na sila, ayoko na, hindi ko na sila re-replyan. Worse, hindi ka nagpa-follow up. Worse, kasi ang fortune nasa follow up eh. Okay, importante, marunong ka mag-present, marunong ka mag-set ng appointment, you do prospecting, you do closing, but pinaka-importante, follow up. Dapat nagpa-follow up ka. Okay? Kasi ang tao, they joined most of the time sa pangatlo hanggang panlima na exposure dun sa offer mo. Sa exposure mo rin sa kanya. Okay? Basta pag lagi kanya nakikita, naaalala niya yung negosyo. Okay? So, my question is, how do you follow up? Ikaw ba yung tipo ng tao na gano'n, no? Ay, yung mga tinuro ko ngayon? Or ikaw yung tipo ng tao na, okay,
Hindi ako magpa-follow up, ayoko mag-follow up, di ba? So, okay lang din naman yun, di ba? I'm just giving tips, no? Simula ngayon, again, let them off the hook. Number 2 is reduce yung frequency. Number 3 is be honest. You are really there to really help yung prospect. Yung mga sinabi ko kanina na words, no? Yan, pwede mong gamitin yan sa online or maybe sa telephone. A lot of information makikita mo sa online, pero you know, what works sa'yo, yun yung pinaka-importante. Kung ano yung nag-work sa'yo, apply mo yun. Walang mali kung ano lang yung nag-work sa'yo. Try mo yun, apply natin yan, okay? So, yun po ang ating mga natutunan ngayong umaga. Ako po ay marami ring natutunan sa pagsasalita po nitong sa harapan ng camera. Okay, so follow up is the best, follow up is the key. So maraming salamat, palakpak naman tayo dyan, online palakpak naman. Thank you very much, online palakpak po. God bless you guys, have a nice day, have a nice day po sa ating lahat.